Sa iba pang balita, patay ang isang guro matapos paulanan ng bala sa loob mismo ng kanyang sasakyan sa Iloilo. Sugatan naman ang dalawa nitong anak na mapalad na nakaligtas mula sa insidente. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagtamo ng tama ng baril sa ulo ang 45 anyos na guro matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang sasakyan sa barangay Punong Grande sa bayan ng Dueñas. Ayon kay Police Captain Francis John Layog, hepe ng Dueñas Municipal Police Station, kasama ng guro ang kanyang dalawang menor de edad na anak nang mangyari ang insidente. Sa pag-imbestiga ng pulisya, inabangan umano ng suspect ang biktima habang papauwi ito. Ayon naman sa mga nakakita, nagtago sa taniman ng tubo ang suspect habang naghihintay sa pagdaan ng sasakyan ng biktima. Mabilis na tumakas ang gunman sakay sa kanyang motorsiklo pagkatapos ng krimen. Kinakalap na ng pulisya ang mga CCTV footages ng mga establishmento na posibleng nadaanan ng suspect sa kanyang pagtakas. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Malke na Action Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang isang 60 anyos na lalaki. Nakabilang ito sa Regional Drug Watch List matapos ang bypass operation sa Barangay Matain, Subic, Zambales pasado alas 3 ng hapon kahapon, October 1. Kinilala ang suspect bilang si alias Elmer, residente ng Purok 1, Aplaya, Matain, Subic. Nasamsam sa kanya ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ito ng 25 gramo at nagkakalaga ng 170,000 pesos, pati na ang mark money. Kasalukuyang nakakulong na ang suspect sa PDEA Jail Facility sa San Fernando, Pampanga, kung saan dito idinitain. Ihahain laban sa kanya ngayong umaga ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 kabilang ang pagbebenta, pag-iingat at paggamit ng illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3.6 magnitude na lindol naranasan sa western part ng Bolinao, Pangasinan. Alas 7:30 kaninang umaga naramdaman ang lindol na may lakas na 3.6 magnitude tectonic ang pinagmulan sa may lalim na 010 kilometers na labis na ikinabahala ng mga residente sa western Pangasinan dahil sa takot sa naganap na lindol sa Bugo City. Ayon kay Ms. Abinig Sarenas ng PDRMO, wala namang naranasang aftershock at wala ding naitalang pinsala ang nasabing lindol. Samantala, naka-full alert ngayon ng PDRMO bilang paghanda sa paparating na bagyong Paulo na bagaman at nasa ilalim na ng signal number 1 ng Pangasinan sa ngayon ay mainit pa naman ang sikat ng araw. Mahigpit ang palaala ng PDRMO sa mga residente na naninirahan sa mabababang lugar na maging handa at mapagmatsyag sa posibleng pagtaas ng tubig pag bumuhos ng ulan na dala ni Paulo. Sa ngayon ay may mga barangay pa sa Dagupan City, Calasiao at Santa Barbara ang nananatiling lubog pa sa baha dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.